Sige na. Hayaan mo na silang umalis. Basta, nasa tabi ko ka pa, okay na. Yuan, wala na akong anuman. Buti na lang. Nandito ka pa. Mahal na Ginoo, nandito ako para makipagpaalam. Ano? Noong una, ang dahilan kung bakit ako sumama sa inyo ay dahil gusto ko kayo. Bilang ika-9 na prinsipe, umaasa na balang araw, makakaupo kayo sa posisyong iyon. Pero sadyang, ganito ka walang silbi. At ako, hindi ako magpapadala sa mga taong katulad mo na walang kwenta. Yuan, anong sinasabi mo? Binibiro mo lang ba ako, di ba? Si King yan. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Tapos na tayong dalawa. Lalo na, ngayon ay may matinding lason ka. Hindi ka na sigurado sa bukas. Hindi ba? Gusto mo pang samahan akong maghintay sa kamatayan? Yuan, hindi. Siguradong gagaling din ako. Maniwala ka sa akin. Siguradong gagaling din ako. Pinangako mong makakasama kita habang buhay. Hindi ka dapat magduda. Umalis ka. Si King yan. Mahal na prinsipe, ano ang maibibigay mo sa akin? Na walang katapusang karangyaan at kayamanan. At ikaw, ano ang maibibigay mo sa akin? Yuan, alam mo nang mabuti ang laso ng ika-9 na prinsipe. Dahil sa mahal na prinsipe, paano mo magagawa? Mahal na Ginoo. At ano kung ganoon? Mahal na prinsipe. Yuan, huwag. Mahal na Ginoo. Si King yan. Ngayon, naniniwala ka na, di ba? Yuan, tiyak na pagsisisihan mo ang iyong desisyon. Tiyak na gagawin ko iyon. Nagsisisi ka. Haring Iro, Dr. Xuan. Yuan, pinawalan mo ang iyong dignidad para sa kanya. Iniwan ang iyong buhay. Pero nagkakamali siya sa iyo ng ganito. Karapat-dapat ba? Mga Ginoo, pakiusap, tulungan niyo po si ikawalang prinsipe. Mga Ginoo, pakiusap po sa inyo. Kung talagang nais mong magpagaling kay ikawalang prinsipe, marahil, doon sa silangang palasyo, ay may paraan. May paraan ang nag-iisa. Basta't hayaan si Ginoong Jayang gamitin ang lihim na sining ng timog upang ipasok ang lason sa iyong katawan. Siya ay gagaling, ngunit ang kapalit ay isang pag-atake ng lason tuwing gabi na sadyang masakit. 7 taon na lang. At sa 7 taong ito, kailangan mong pumasok sa silid ng prinsipe upang bigyan siya ng mainit na kama. Sang-ayon ka ba? Basta't siya ay makakapagpatuloy na mabuhay ng maayos. Kahit na ako'y mamatay, masaya na ako. Si King yan. Paalam na. Matapos magpagaling si King yan, sumama na siya sa hukbo. Di nagtagal. Sa larangan ng digmaan, laging nakakamit ng magagandang tagumpay. Binabati ang ika-9 na kapatid sa malaking pagkatalo sa mga di. Rong Feng Yan Wang. Sinasabi, noong panahong iyon sa Kinglan Palace, yung alipin ng traidor na si Yuan, kung alam niya na si Judy, ngayon ay umuunlad.
Tiyak na magsisisi siya ng labis. Isang walang kahalagahang alipin. Ito ba ay pagsisisi o put? Hindi ako nag-aalala. CJ, bihir na makakita si Kuya Ju na malinaw ang isip. Halika, wag na nating pag-usapan ang masamang bagay na ito. Inihanda ko para sa'yo ang silid hari sa palasyo. Pinakamagaling na mananayaw. Katiwala, bakit ka nakatungo dyan? Bilis, magsayaw ka na. Ang ikasyam na anak ni Hegyu. Pinangalan ng hari ng yan. Magpapaalam na po ako. Ngayong araw, ikinasal ang ikasyam na anak. Bilang iyong nakatatandang kapatid, may regalo akong ipapadala sa iyo. Paborito mo. Pumili ka lang. Ako. Gusto ko siya. Ginoo, inutusan kayo ng prinsipe na pumili ng kayamanan. Bakit ito ang napili mo? Ganitong bagay. Tingnan mo ang kanyang balakang, napakabilog. Alam mong nasa kama siya, na may ganitong mapanukso. Talagang may panlasa ang prinsipe. Yuan, pinagsalitaan ng masama sa harap ng lahat. Parang wala lang sa iyo ang lahat. Wala ka bang kahit kaunting hiya? Ang alipin ay alipin. Paano ako mangahas na makipagtagisan sa mga makapangyarihan? Napakaganda ng silanganing palasyo. Kaya't mas pinili mong maging alindog kaysa umalis. Ginoong Yuan, noong nakaraan, inutusan mo akong mag-diagnose para sa'yo. Lumabas na ang resulta. Talagang may malakas kang lason sa puso. Malapit nang mamatay. Nire-rekomenda ko na sa likod ng mata mo, palagi kang magdala ng gamot pangginhawa para maiwasan ang lason. CJ, naiintindihan ko na. Salamat, King Yan. Hindi ko naman ayaw umalis. Kundi kahit umalis ako, wala na itong kahulugan. Natawa ang prinsipe ng mga alipin ng silangang palasyo. Sino ang makakapagpaalam? Kung hindi dahil sa prinsipe na pinayagan akong umalis. Alipin, ayaw kong makasama ka. Huwag mong isipin na ako ay magiging katulad ng dati, na itinuturing kang kayamanan. Ngayon ikaw ay hindi higit pa sa isang kalakal na madaling ipagpalit. Kailangan mong umalis at wala kang karapatang tumanggi. Kawili-wili, si King Yan, hindi na ako makapaghintay. Gusto kitang makita. Pagkatapos malaman ang katotohanan, anong magiging reaksyon mo? Si King Yan, bakit pa kailangang makahawak pa ako sa'yo? Bumili ka ng 2 kahon ng matatamis na plum cake. Ayaw ng batang babae na mapait. Hindi marunong uminom ng gamot. Siya ay ang prinsipe. Akala ko nagmamadali siyang umuwi dahil sa mga cake na gawa sa prawn. Para hikbiin ang tao na uminom ng gamot. Yung tao, siguradong mahalaga siya sa kanya. Ayos lang. Si King Yan, may bago kang tao sa tabi mo. Hindi ka na magpapadala sa nakaraan.
Prinsip, bumalik ka na. Prinsip, bumalik ka na. Miss na miss ka ni Yao. Magpakabait. Bakit ka nakatitig? Bumalik ka na at kilalanin ang iyong Panginoon. Ako si Yun Yuan. Nakilala ko na ang prinsesa. Mali. Si Qiangi. Su ay hindi prinsesa. Siya ay kay Ginoong Wang. Kanya itong silid. Si Qingyan. Hindi pa rin siya nagpakasal sa pangunahing reyna. Bakit? Yun Yuan. Nasisiyahan ka ba? Gusto mong agad na magpakasal ang hari na ito at magkaanak. Mga anak na nakapalibot sa tuhod. Pagkatapos, lubusang pakawalan ka na. Sabi ng prinsipe, anong sinasabi mo? May pera ka at kapangyarihan. Sana'y mas malapit pa ako sa'yo. 7 taon na hindi tayo nagkita. Pero nananatili kang mapagpanggap sa karangalan. Hindi pa rin nagbago. Narinig ko na. Noong araw, prinsipe, may isang alipin na tinalikuran siya. Pangalan ay Yun Yuan. Siya ba yun? Itaas mo ang ulo. Medyo maganda naman. Sayang lang. Isang may hitsura pero bobo. Noong panahong may sakit ang prinsipe, nang umakyat ka sa higaan ng prinsipe, hindi mo naisip na magkakaroon. Siya ng pagkakataong makabangon, di ba? Balik tayo sa usapan. Talagang dapat akong magpasalamat sa iyong pagtataksil. Dahil dito ako ngayon. Nakatanggap ng pabor ng prinsipe. Tama si Yaoer. Walang paghahambing. Paano malalaman ang tunay na damdamin? Kung wala siya, paano ko malalaman ang iyong kabutihan? Prinsip, sa tingin ko, ang ganitong tao, hindi nararapat makatanggap ng kahit isang iglap mula sa haring tahanan. Isang iglap, isang linya, kahit ang pagsuot ng magaspang na damit ay isang karumihan na. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ano ito? Ito ay prinsip. Narinig ko na sa kanluran may ilang mga babae. Mahilig magdala nito para mapalakas ang katawan. Pampalambing sa lalaki, nakakalaso na gamot. Yun. Tunay bang tulad ng sinabi ni Yuyao? Ganito ba talaga? Hindi naman. Itong maliit na boteng ito. Nagastos ko pa nga. 1 buwan kong baon. Yun Yuan. Bakit mas pinipili mong magtipid? Bumili ng ganitong gamot. Hindi rin gustong magpaubaya sa akin. Si Cheng Chuan. Ganito ba karapat dapat kang magpahalaga? Magpakumbaba sa sarili. Nire-rekomenda ko. Sa likod ng mata mo, magdala ka palagi ng gamot na pampagaan. Para maiwasan ang pagkalason. Prinsip, huwag siyang hawakan. Napakahalaga niya sa gamot na ito. Siguradong dahil sa silanganing palasyo. Kasama ang prinsipe tuwing gabi. Nasira ang katawan. Nahawahan ng masamang sakit. Itong dugo niya. Siguradong hindi rin ito malinis. Tama si Yaoer. Kung mahalaga sa'yo ang gamot na ito, kainin mo ng buo. Walang problema. Seeking yan. Basta't malapit na akong mamatay. Ano ang tingin ng iba sa akin? Hindi na ito mahalaga. Sixiao yun. Sabihin mo kay Gu. Nagsisisi ka ba? Ang iyong dating amo na siksiking yan.
Talagang maswerte. Nakatakas sa lason at sumama sa hukbo. Hanggang ngayon, nakapreso pa rin si General Wang. At ikaw, ay tanging dito lamang sa akin. Ginagamit ang iyong sugatang katawan para magpatuloy sa buhay. Hindi magagawa. Talagang mahal na mahal mo siya. Sayang, ayaw ni Gu sa sagot na to. Talagang kawawa ako. Kahit ang panaginip ko ay yung mga hindi ko makalimutan. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan mo ako. Pwe, mapagsamantalang kabayo. Pakawalan mo si Ginoong Su. Hayaan mong maglingkod sa harap. Magsuot ka na agad. Baka mairita si Ginoong Su. Magkakaroon ka ng masamang resulta. Mga Ginoo, uminom tayo ng sabay-sabay mula sa basong ito. Ginoo, nais ng inyong lingkod na kumain ng walnut. Tawagin ang tao. Pabulaanan ang walnut para kay Yuyaw. Hindi ba't may mga tao nang nandyan? Bakit siya nandito? Hindi mo ba narinig ang sinasabi ng amo? Lumapit ka at balatan ang walnut. Prinsip, gusto kong kumain ng mga walnut na balat kamay. Gawin mo ayon sa sinabi ni Yuyaw. Prinsip, tingnan mo, nadumihan na niya ang walnut. Paano pa siya kakain? Nakakainis talaga. Sige, ituloy mo lang ang pagbabalat. Hanggang sa wala ng maruming dugo. Siking yan. Yung dumadaloy sa katawan mo. Hindi ba't dugo ko rin iyon? Napinalitan ko para sa iyo. Ganyan ang itsura niya. Bakit parang ako 7 taon na ang nakalipas? Na may sintomas ng pagkalason. Nagpapanggap na mahina. Mahal na prinsipe. Hindi ba't gusto mo ang ganitong? Mapagkunwaring kaakit-akit. Hindi mo nga kayang buksan ang isang walnut. Paano ka maglilingkod sa iyong amo? Huwag mong maliitin ang tao. Magaling siya sa kama. Matagal na siyang minahal ng prinsipe. Akala niya sarili niya ay parang isang prinsesa. Anong pakialam mo? Tanging ang aming prinsipe lang. Ang nagturing sa kanya na parang isang yaman. Walang lakas na siya. Narinig ko. Napaborito mong kumain ng mani. Halika, kumain ka ng kaunti. Magpatuloy ka sa pagbabalat. Prinsip, alam mo naman, hindi ko kayang kumain ng mani. Huwag mo nang banggitin ang mga nakaraan. Binilinan ka ni Tayo na kumain. Kumain ka lang. Kainin mo na. Kainin mo na ito. Pinayuhan ko si Wang Ye na bigyan ka ng gantimpala. Gantimpala. Tama. CJ. Kumakain ako.
Sapat na. Huwag ka nang kumain. 云渊， Yun Yuan, 你为了杀 ginagawa mo ito para sa gantimpala. Kahit buhay mo ay handa mong isakripisyo, tama ba? Kaya, Ginoo, maaari mo na bang ibigay sa akin ang gantimpala? Ano ang gusto mo? 云渊， Yun Yuan, kahit nasa sandaling ito ay sabihin mo na gusto mong manatili sa tahanan ng prinsipe yan. Sasagutin kita. Gusto ko ang prinsipe. Naibalik ako sa silangang palasyo. Yun Yuan, mananatili ka sa tabi ko. Gusto mo bang mamatay? Sa kahit anong paraan, mamamatay din ako. Mas mabuti pang mamatay sa silangang palasyo. Kung mamatay ako sa tabi mo, magtatanong ka na naman. Kaya't parang wala ring silbi ang mga taon ng pagdurusa ko. Prinsip, nasa peking pagkahilo lang siya. Ganitong mapanirang paraan. Kahit sino ay makakakita. Tumahimik ka, doktor ng palasyo. Ipapatingin ko sa'yo. Ano ba talaga ang sakit niya? Naglalaro na naman ba siya? Ipakita mo sa akin. Nagpapanggap na may sakit ulit ang prinsesa. Dahan-dahang itulak. Saan ba ganun kaseryoso? Gusto lang niyang pasakitin ka. Tumahimik ka. Kahit na si Yun Yuan ay nagkanulo noon. Dati, sa loob ng malamig na palasyo. Siya ang kasama ko noong pinakamatinding panahon. Sa kanya ako nakasandal. Kung wala siya, matagal na akong patay. Kaya tapos na ito. Gusto kong buhayin siya. Hayaan siyang maging pinakamababang alipin sa bahay. Nakikita ang yaman at karangalan ng hari. Maraming asawa at kalaguyo. Ito ang pinakamalaking parusa sa kanya. Siking yan. Ganito ka pa rin kabait. Paano ako makakatulog ng mahimbing kapag nawala na ako? Prinsip, guni ang Yun Yuan. Mukhang hindi na magtatagal ang buhay. Walang modo. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan? Isang bangga lang, ganito nakabigat. Walang masyadong pinsala ang dalaga. Ngunit ang dalagang ito ay tinamaan ng malubhang lason. Batay sa pulso. Pumasok na ang lason sa buto. Dumating na ang dakilang Diyos. Pero hindi siya makakatulong. Anong sinasabi mo? Na impeksyon. Para makabalik sa silangang palasyo. Nagpakasakit ka sa sarili mo. Alam ng prinsipe na gusto ko. Makabalik sa silangang palasyo. Bakit pa magpapanggap na hindi totoo? Pakisuyo, prinsipe. Ibalik ang alipin sa bahay. Salamat kay Cheng Chuan, ang bait niya. Ang huling palasyo ay ang ganda. Hindi kasing galing ng prinsipe ang prinsipe. Hindi kasing yaman ng huling palasyo ang tahanan ng prinsipe. 7 taon na ang nakalipas, ganito ang iniisip ng alipin. 7 taon pagkatapos, ganito pa rin ang iniisip. Ayos. Umalis ka na. Bumalik ka na sa iyong mataas na sanga. Bumalik ka na sa iyong silid. Salamat, Ginoo, sa iyong tulong. Sandali lang. Nagsisisi ba siya? Isang gabi nang pumasok ang alipin sa tahanan ng prinsipe. Dapat bigyan ng gantimpala ang prinsipe. Walang pag-asa. Ang mga bangnote na ito, sapat na para bumili ng kabaong. Wala na akong pag-asa. Wala na akong pag-asa. Tao, tao, narito. Ibalik siya sa silangang palasyo.
Seeking yan. Ngayon ang paghihiwalay. Walang katapusang hindi pagkikita. Lahat ay aalis na. Nagmamalakas loob ka pang akitin ang prinsipe. Sandali, huwag kang aalis. Yunyuan, ikaw, mababang alipin, ay nagtakip ng iyong katapatan noong mga nakaraang taon. Sigurong hindi ka pa napaparusahan. Anong balak gawin ni Ginoong Su? Longfeng, ayon sa Royal Decree, traitor na alipin, paano dapat parusahan? Ulitin ang 99 na palo, buhay o kamatayan. Walang anuman. Huling prinsipe, may problema. Ano nang nangyari? Si haring yan ay magpaparusa kay Ginoong Yunyuan ng parusang pagtataksil sa hari. Parusang pagtataksil sa hari. Talagang kawili-wili. Maghanda ako ng kabayo para sa akin. Pumunta sa harem ni haring yan. Hindi na makapaghintay na makita. Malalaman kaya ni Seeking yan na ang taong gusto niyang saktan ay ang taong tumulong sa kanya. Prinsip, kahit na may mali si Yunyuan, noon pa man ay nakipag-ugnayan na siya sa inyo. Buong pusong tumulong. Masyadong mabigat ang 99 na palo. Pakiusap, mahal na Ginoo, maawa kayo. Mahal na Ginoo, tapat ang alipin sa kanyang Panginoon. Ito ay makatarungan. Kung ngayon ay palalagpasin mo ang babaeng ito. Sa hinaharap, paano natin maitatag ang kapangyarihan sa mga tauhan sa bahay? Ginoo Zhu, Ginoo Wang, huwag kayong magpahina ng loob. Tama nga. Paano naman ako magiging maawain sa mga taong nagtatraidor sa kanilang Panginoon? Ayos. Sige, simulan na natin. Pero prinsip, kung mapapalo ka ng 99 na latigo, kung may buhay pa ako para magpatuloy, sa hinaharap, hindi na tayo magkakautang pa. CJ, yun. Talaga namang malamig ka sa damdamin. Magandang walang utang na loob sa isa't isa. Paghahatol. Yunyuan, bakit mas pinipili mong tiisin ang torture kaysa lumuhod sa akin? Aminin ang isang pagkakamali. Humingi ng tawad. Sapat na. Ginoo, hindi pa tapos ang parusa. Huwag kang mahahabag. Napakagandang plano ng pagpapahirap. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan noong panahong iyon. Katotohanan. Anong katotohanan? Huwag. Alam mo ba? Noong panahong iyon, halos ka nang mapahamak. Sakit na parang nasa bingit na ng kamatayan. Ito ang alila na ito, na nag-alay ng kanyang puso at dugo para sa iyo. Nasukat sa buto ang droga. Ikaw, lamang ang makaligtas hanggang ngayon. Anong sinasabi mo? Si Cheng Chuan. Ulitin mo pa. Sabi ko, noong araw itong alipin, para mailigtas ang iyong sirang buhay. Hindi nag-aatubiling hiwain ang dibdib at kuhanin ang dugo. Gamit ang sarili bilang pugon. Ipapasok ang hindi malulunas na kakaibang lason sa loob ng iyong katawan. Sa sariling mga buto at dugo. Ang kapalit ay, bawat gabi lalabas ang lason, na parang sakit na tumutusok at nag-iinit sa puso. Sobrang sakit na ayaw ng mabuhay. 7 taon na. Ginagamit niya ang katawan niyang ito para tiisin ang matinding sakit para sa iyo. Mahal na Ginoo, huwag nang magsalita. Prinsip, saan ka makakakita ng ganitong pagkakataon sa mundo? Prinsip, siguradong niloloko ka lang niya. Tama. Siguradong niloloko mo ako. Siya ang unang nagtaksil sa akin. Inggit siya sa kapangyarihan mo. Sabi niya na bobo si haring ito. Siya ang gustong maghiwalay sa akin. Hindi niya magagawa iyon. Kung hindi ka naniniwala, mas mabuting tanungin mo siya mismo.
云 Yun Yuan, sabihin mo sa akin. 谢主任， Sabi ni Xi Chengchuan. 是真的吗？ Totoo ba iyon? Huwag, hindi totoo. Prinsip, syempre, peke yan. Alam ng buong bahay. Noon, ako ang naghanap ng gamot para sa'yo. Nag-alaga ng buong puso, 3 araw at 3 gabi. Para lang mapalaya ka. Bago natanggal. Kasama si Yun Yuan na alipin. Walang kinalaman iyon. Tama. Sa isip ko palagi, ay ang prinsipe. Tungkol sa pagligtas sa iyo. Talagang walang katotohanan iyon. Prinsip, hindi ko akalain na ganito ka pa rin kamasayahin. Hindi ka tulad ng ikaw walang prinsipe. Na hindi ako makalimutan. Hindi ko lang inasahan. Na parang 7 taon na ang nakalipas sa malamig na palasyo. Bobo. At madaling lokohin. Hindi nakapagtataka. Na palagi kang hindi umabot. Ang aking prinsipe. Prinsip, tulungan mo ako. Sa huling pagkakataon. Bakit ako ang dapat tumulong sa'yo? Dahil sa mga taon na ito, na ginawa ko ang maraming bagay para sa'yo. Na marumi. Pakiusap, tulungan mo ako. Tama. Biro lang. Hindi ko akalain na seryoso ka. Ikaw. Talagang hindi nagbago. Tanga. Walang kwenta. Tara na. Umalis ka na sa akin at pumunta sa Silangang Palasyo. Umalis ka na. Isama mo ang alila na ito at umalis na sa Silangang Palasyo. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Sige na rin. Salamat, King Yan. Basta't magpakatotoo ka lang sa akin. Ayos lang. Gino, huwag kang malungkot para sa ganitong. Hindi ka rapat-dapat na tao. Sasamahan kita pabalik para magpahinga. Yun yan. Nananatili pa rin ang pagsasabit na ibinigay ko sa kanya noon. Bakit ayaw mong sabihin kay Xi King Yan ang katotohanan? Wala siyang dahilan para malaman. Yun Yuan, talagang walang dahilan. O ikaw, ayaw siyang masaktan. Noong panahon na iyon, isinakripisyo mo ang buhay mo para sa kanya. Ngayon natatakot ka na namang masaktan siya. Pero ginagago ka niya ng ganito. Nagsisisi ka na ba? Prinsip, binabastos niya ako. Laging sa Silangang Palasyo lang. Ikaw lang. Tungkol naman sa pagtulong kay Xi King Yan. Wala akong pagsisisi. Basta't siya ay mabuti. Kahit na mamatay ako. Handa akong gawin iyon. Hindi ka natatakot mamatay. Kung gayon, ayon sa iyong nais. Sabi ng manggagamot, ang iyong buhay span. 7 araw na lang. Ang saya. Pagkatapos ng 7 araw, wala nang ulap na kite sa mundo. Ulap na kite. Nananatili pa rin sa akin ang binigay kong peace pendant sa kanya noon. Ayan. Anong ginagawa mo? Yuan, ito ang inukit ko para sa'yo. Na isang peace talisman na inukit ko mismo. Makakapagbigay ito sa'yo ng kapayapaan taon-taon.
Alaynan. Kaya mag-ingat ka sa pag-ukit nito, ha? Ito ay dadalhin ko sa aking tabi habang buhay. Kailangan mo ring samahan ako habang buhay. CJ. 7 taon na. Bakit siya ay nananatili pa rin dito? Kung may pag-asa pa siya sa akin. Bakit sa tuwing magkikita tayo, lahat ng salita ay nakakasakit? Hindi ba? Talaga bang may dahilan siya? Prinsip, isa lang siyang babaeng mahilig sa kapangyarihan. Anong dahilan meron siya? Lumipad. Tumulong ka sa akin na alamin ang katotohanan noong mga panahong iyon. Ano nga ba talaga? Ngunit, Ginoo, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Sabihin mo, kamakailan lang nakatagpo ako sa kalye ng manggagamot na si Jayang na nag-aalis ng lason para sa iyo. Sabi niya, ang lason na nakuha mo noon ay hindi talaga kayang gamutin sa pamamagitan ng paghahanap ng doktor. Ang tanging paraan para gumaling ay may isang tao na nagbigay ng sarili niyang lason para sa iyo. At ayon sa sabi, bawat buwan si Yunyuan ay pumupunta sa parmasya sa Hilagang Lungsod para bumili ng gamot. Hindi ba ito may kaugnayan sa katotohanan noon? Malamang. Maghanda ka, bukas ng umaga. Pupunta sa parmasya sa Hilagang Lungsod. Ginoo, talaga namang hindi mo mayali si Yunyuan na babae. Kaya huwag mong sisihin ako kung ako'y kikilos. Chiang Feng, salamat sa pagkuha ng pahintulot ngayon. Salamat sa pagkuha ng pahintulot ngayon. Para samahan akong kumuha ng gamot. Ano ang sinabi ni Ate Yunyuan? Sa mga nakaraang taon, marami ka nang naranasang pagkakasala para sa prinsipe. Bilang isang taong may kaalaman, paano ko naman maaring hayaan kang mag-isa sa pagdadala nito? At Yunyuan, Chiang Feng, nawala na ang laso ng prinsipe. Bakit ka pa bumibili ng mga gamot na ito? Longfeng, maaari kitang sabihin, pero kailangan mong pumayag sa akin. Siguraduhin mong, huwag mong sasabihin kay Xiking yan. Lalo na noong nasa malamig na palasyo ka pa. Matagal na kitang tinitingnan bilang aking tunay na ate. Pero, dahil kay Haring Prince, isinuko mo ang dangal. Isinuko mo pa ang buhay mo. Ngayon, dala ang sugat ang katawan. Baka ilang araw na lang ang natitira. Sa ganitong ginawa, hindi ka nagsisisi. Siyempre, hindi. Nawalan ako ng magulang mula pagkabata. Kung hindi ko nakilala siya nang pumasok ako sa palasyo, hindi ko malalaman kailanman ang pakiramdam na mahal ka ng totoo. Ano ba ang pakiramdam nun? Pero hindi ito patas sa'yo. Kuya, dahil hindi na ako magtatagal. Kung malaman ni Xiking yan ang katotohanan, sa kanyang ugali, siguradong tatanggapin niya ang sakit at haharapin ang buong buhay. Ganyan, ako ay magiging malungkot, lalo na't ngayon siya ay ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Napakamahalaga. Bakit pa? Dapat pang madamay sa aking putik. Ngunit, ate, ginawa mo ang lahat para sa prinsipe. Nananatili pa rin ang galit niya sa akin. Sulit ba ang ginawa ko? Pwede ka ba ang maging mabait ka naman sa sarili mo? Pero para sa akin, ito na ang pinakamainam na plano. Ek, ayos ka lang ba? Salamat sa mundong ito, na may alam kang katotohanan. Sa totoo lang, mag-isa kong binubuhat ito. Sobrang pagod na ako. Ang sakit. Bakit nandito ka? Paano nalaman ni Xiking yan? Ang lugar na ito. Prinsip, bakit ka nandito? Gusto ko sanang magtanong muna. Bakit kayo nandito? Ano? Prinsip, ngayon pati mga katulong at mga gwardiya, kailangan bang alagaan ang lahat? Anong ibig sabihin nito?
Hindi ba kayo? Prinsip, ako at si Yun Yuanjai. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Tama. Kasama ko na si Changfeng. At ano ngayon? Si Changfeng ay hindi pa kasal. Ako ay hindi pa ikinasal. Pag-ibig ng lalaki at babae. Likas at tama. Paano? Gusto pa bang sabihin sa iyo ng prinsipe? Ng kanyang sariling salita. Paano tayo? Nagkasama. CJ, Yun Yuan. Akala mo ba, tulad ni Yawer, na sinasabi ng ganoon? Ngunit ako, hindi alam kung ano ang inaasahan. Ikaw, ikasyam na prinsipe. Kung hindi ka mula sa dugong maharlika, bakit ako makikipagkasunduan sa iyo ng habang buhay? Sige na. Ngayon, tingnan mong mabuti. Ako ay isang taong walang halaga. Bakit hindi ka pa umalis? Ek, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi mo sinabi sa prinsipe ang katotohanan? Pinapayagan mo pa siyang magalit sa iyo. Changfeng, tulungan mo ako sa huli. Yun yan. Tinanong kita, talaga bang ginawa mo iyon? Dahil sa pagkatao ng prinsipe. At hindi dahil sa tunay na damdamin para sa prinsipe. Tama ba? Kung alam na ng prinsipe ang katotohanan, bakit pa siya magpapanggap? Sandali lang. Huwag kang umalis, Yun Yuan. Gusto kong marinig mula sa iyo mismo na wala kang kahit anong pagmamahal sa akin. Tama ba? Ako. Ek. Noong una, sabi ni Xi Chengchuan, may hari sa puso mo para sa akin. Mali yun. Talaga ba? Tutu. Yun. Alam ko na ganito ang pagkatao mo. Pero hindi ako naniniwala. Palagi kang nagsisinungaling sa sarili. Nananatili ang mga ilusyon sa iyo. Kung ganoon, mula ngayon, wala nang ugnayan. Ayos. CJ, wala nang ugnayan. Ayan, Gil. Yun Yuan, ang gamot na pampawala ng matinding lason mo. Sa wakas, kompleto na. Alam na. 10 araw na. Ibigay mo na. Anong gamot para sa pampawala ng matinding lason? Ibigay mo ang gamot sa akin. Ito ang gamot ni Gianhi. Yun Yuan, hindi ko maibigay sa iyo. Seeking yan. Tayo'y nagkaalitan na. Ito ay aking usapin. Wala kang kinalaman dito. Ibigay mo sa akin ang gamot. Ano ang nais gawin ng prinsipe? Hindi mo dapat pakialaman. Prinsip, talagang hindi mo dapat tingnan. Seeking yan. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Tapos na tayo. Umalis ka na. Yun Yuan. Kailangan kong malaman. Ano ang tinatago mo sa akin? Ek. Hindi ito ang gamot na ginamit ko noon nang ako ay nakalason. Noon. Sabi ni Gu, noong araw itong alipin, para iligtas ang iyong walang kwentang buhay. Handa akong magbigay ng puso at dugo, at maging apoy, upang ilabas ang hindi malunasan na lason sa iyong katawan, at ilipat ito sa aking sariling dugo. Sinabi niya na ang lason na tinamo mo noon ay hindi talaga magagamot. Sa pamamagitan ng paghanap ng doktor o gamot, makakabawi. Mayroong nagbigay ng sarili nilang katawan para sa iyo. Hindi ba? Totoo ang sinasabi ni Xi Chengchuan. Yun Yuan, bakit mo binili ang gamot na ito? Ako. Ang gamot ko. Ako. Paano napunta ang gamot ko dito sa iyo? Iyong gamot. Kung hindi maniwala ang prince, maaari niyang tanungin siya. Ngayon, ang gamot na itinakda ni Yan. Sue, ako mismo ang nagkuha. Hindi ito kay Cloud Girl. Prinsip, alam mo na ba, ang katotohanan noon,
Noong nagligtas sa akin. Yung naglagay ng lason para sa akin. Ikaw talaga. Tama. Yun Yuan. Hindi ko akalain na ikaw pala. Ang taong nagdala ng lason para sa prinsipe noon. Sayang nga lang, na ang karangalang ito at pagmamahal ng prinsipe ay malapit nang mapasa akin. Agad mong ibigay ang bag na ito ng pera. Ibinigay kay Yang ang tindera sa hilaga ng lungsod at inutusan siyang basahin ang sulat. Para sundin niya ang nakasulat sa liham. Pag natapos na ang gawain, may gantimpala at agad na maghanda ng sedan para sa akin. Kailangan kong personal na pumunta sa botika. CJ. Yun Yuan. Salamat sa iyong buhay na ipinagpalit para sa akin. Na mahigpit na nagbigkis sa prinsipe. Talaga ikaw. Yuyaw. Yuyaw. Ano ang nais mong gantimpala? 10,000 piraso ng ginto. Bihirang jade. O ang pinakamagandang tahanan sa Beijing. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ginoo. Walang nais si Yuyaw. Ang laso ni Yuyaw noon ay pumasok na sa kanyang buto. Sabi ng doktor, 7 araw na lang ang natitira sa aking buhay. Ang tanging hiling ko ay magsuot ng damit pangkasal at maging asawa ng prinsipe ng may dangal at makasama ka kahit isang araw bilang mag-asawa na may karapatan. Ang prinsipe ay may mataas na pagpapahalaga sa utang na loob. Pagkatapos ng kasal, ako ang tunay na asawa ng prinsipe. Kapag dumating ang oras, kailangan lang sabihin na nakahanap ng mahusay na doktor at sa kabutihang palad na wala ang natitirang lason. Hindi ba't dahil sa paggaling ng asawang prinsesa? Ayos. Pakakasalan kita. Ginoo. Hindi pwede. Nagsisinungaling si Suyuling. Noong mga panahong iyon, siya ang nagbigay ng sarili niya para iligtas ka. Siya ang nakatatandang kapatid na si Yun Yuan. Hindi siya. Siya ay isang mapanlinlang na tao. Cheng Feng. Ilang pilak ang tinanggap mo sa kanya na nakapagpahayag ng ganitong mga baluktot na salita upang linlangin ang aking hari at naglakas loob pang magpahayag laban sa aking tagapagligtas. Prinsip, hindi ako nagsinungaling. Maniwala ka sa akin minsan. Si Suyuyaw ay isang ganap na manlilinlang. Prinsip, sila ay kasabwat. Ang kanilang mga sinasabi ay hindi mapagkakatiwalaan. Tama ang sinabi mo, Yuyaw. Kung gusto mong maniwala ang Wang, maari. Maliban na lang kung mamatay si Yun Yuan. Saka ako maniniwala. Ginoo, paano mo nasabi yan? Si Yun Yuan, ate, ginawa yan para sa iyo. Mahabang hangin. Sige na, dahil pinili na ng prinsipe ang katotohanan na kanyang pinaniniwalaan. Basta, kapag ako'y namatay na, maari siyang tunay na makapagpatuloy. Yung tinatawag na katotohanan. Ito ang sinabi ni Jianvi. Su, ano ang masama dito? Ayan, ito ang kaya kong gawin para sa iyo. Huling bagay na ito. Yun Yuan. Ayaw kong makipag-ugatan sa iyo. Nang higit pa, umuwi sa bahay. Ihanda ang mga kasalanan. Ginoo. Ginoo, nalaman na ng aking nasasakupan ang katotohanan noon. Ginoo, huwag nang tumingin. Ang mga nangyari noon ay naging malinaw na ang katotohanan. Hindi malaking bagay na nakaramdam si Yuyaw ng kaunting sama ng loob. Ang mahalaga ay ligtas ka, Wang Ye. Wang Ye, kailangan mong makita. Paano mo malalaman kung hindi mo titingnan? Sino ang nagbabaluktot ng katotohanan? Sino ang tunay na dapat na parusahan? Manggaganting magnanakaw at manloloko. Nasa bingit siksiking yan. Nagtatago si Yun Yuan sa lihim. Prinsip si Cheng Chuan. Nagbebenta ng impormasyon tungkol kay Xiking yan. Bilang alok, para mapanatili ang sarili. Sa panig ng palasyo ng silangan.
Ang ganda ng ulap na ibon. Ang lalim ng pagmamahal. Noong una, nagkaroon ako ng lason. At ikaw ay ganoon. Hindi mapigilan. Na sumangguni sa prinsipe ng trono. Bakit ganito? Hindi pwedeng mangyari ito. Si Fiang ay inutusan ng prinsipe na imbestigahan ang katotohanan noong mga nakaraang taon. Hindi dapat niyang sirain ang aking plano. Maghanap ng tao para bantayan siya. Kung kinakailangan, palitan ang mga bagay na nakuha niya. Naiintindihan mo ba? Ulilang ibon. Tinanong kita. Mayroon ka bang nais ipaliwanag? Alipin. Wala akong ipapaliwanag. Ayos. Ako ang nagpakasama. Ako ang paulit-ulit na. Laruin sa palad. At ayaw pang tanggapin ang katotohanan. Bumalik na tayo sa palasyo. Ayaw ko nang manatili kahit isang saglit. Sa maduming lugar na ito, ayaw ko nang makita pa. Itong walang hiya at walang utang na loob na babae. Kapatid, bakit ayaw sabihin ang katotohanan? Bakit? Hindi talaga ganito ang nangyari. Ito ay plano ni Suyuyaw. Yung paniniwala ay peke. Sabihin mo nga. Dahil mula nang iligtas ko siya. Hindi ko na kailanman naisip na magpaliwanag. Ngayon, may 6 na araw na lang akong buhay. Pagkatapos ng 6 na araw, magiging wala na ako sa mundo ni Xiking yan. Ganap na mawawala. May 5 araw pa. Ang gantimpala ni Xiking yan. Tamang-tama para ipalit sa isang manipis na kabaong. Oy! Hindi ba't si Ate Yunyuan ito? Kakalabas lang niya mula sa silid ng prinsipe. Kahapon, nahuli na naman siya sa pag-angkin ng kredito. Na ibinulgar ng prinsipe. Ngayon, may mukha pa siyang lumabas at makipagkita sa tao. Alam ko ang babaeng ito. Noong araw, nawala ng kapangyarihan si Haring Yan dahil sa sakit. Lumiko siya at umakyat sa kama ng prinsipe. Ngayon na muling nanalo si Haring Yan. Muling niyang nais palitan si Ate Su. At maging isang tagapagligtas kay Haring Yan. Noong pumasok ako sa palasyo noon, parang nakita ko na itong alipin. Noong panahong iyon ang prinsipe ay isa pang prinsipe. Itinuring siyang parang mata niya na pinangalagaan. Dahil sa kanya, nakipaglaban pa siya sa prinsipe. Maganda ang batang babae na ito. Maglalaro tayo ng pitch pot ngayong gabi para sa lucky draw. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Sige lang. Kapatid na hari, ang pag-agaw ng mga katulong sa palasyo ay isang gawaing hindi marangal. Pakiusap, bawiin mo ang utos. Salamat, King Yan. Ikaw, isang basurang lumabas mula sa malamig na palasyo. Anong karapatan mong kontrahin ang mga sinabi ko? Ayan. Ayan. Ikasyam na prinsipik si King Yan. Walang galang sa nakatatanda. Nagalit sa tagapagmana. Ipapako sa araw ang isang araw. Para magsilbing babala sa iba. Prinsip, bakit ka ang tanga-tanga? Dahil lang sa akin, nakasakit ka sa prinseso. Hindi worth it. Tanga mong ibon, alam kong nasasaktan ka para sa akin. Pero mas nasasaktan din ako para sa iyo. 2 taon mula ngayon, mag-aasawa na tayo. Sa ganitong paraan, walang sinuman ang makakapagbigay sa iyo ng ibang halaga. Ang prinsipe ay may pusong mapagmalasakit. Anumang katulong ay tiyak na poprotektahan ka. Ngunit si Yunyuan ay walang hiya. Gamitin ang kabutihan ng Panginoon. Bilang hagdang bato sa pag-akyat sa mataas. Ngayon, gusto mo pang angkinin ang hindi iyo. Nakakainis. Yunyuan, alam ko noon, ikaw ang nagdala ng lason para sa prinsipe. Pero ano ngayon? Ngayon lang ako, ang nakatulong sa kanya, ang kanyang kasintahan.
Sinasabi ko na ikaw ay nagtaksil sa haring tahanan. Dapat kang magpasensya. Kailangan mong tanggapin ito. Suyuyaw, anong sinasabi mo? Tawagin ang prinsipe. Sa ilalim ng liwanag ng araw, pumalo sa gitna ng kalsada. Anong klaseng asal ito? Tiyak na nagkamali ang prinsipe kay Yaoer. Ang alilang ito ay umaasa sa pabor ng prinsipe, na inaalagaan siya ng ilang taon. Mayabang at mapanghamak, nang aapi sa harap ng marami, ako at ilang mga asawang opisyal. Hindi ko napigilan ang aking galit, kaya tinuruan ko siya ng leksyon para sa lahat. Huwag magalit, Ginoo. Ang alilang ito, kung tutuusin, siya ay isang katulong ng silid ng prinsipe. Kung masakit ang pakinggan, hindi ba't ito ay mga gawin ng isang aliping babae? Tama ang sinabi ni Jianhe. Su, tingnan mo ang kanyang mukha, napakaakit-akit. Tingnan mo ang kanyang mukha, napakaakit-akit. Malinaw na, hindi ito magandang uri. Tama, tama. Gaano karaming mga matitino at mabubuting lalaki ang nadadala sa ganitong mga siraulo, ng ganitong mga loko. 9 na taon na, lagi ko nang naririnig ang mga salitang ito. Sa mga mata ng mga tunay na asawa, ako na isang mapanlinlang na babae, dapat na akong maputol at mapuno ng laway. Walang anuman. Kung wala nang ibang utos ang prinsipe at Ginoong Su, nandito ako. Umalis na. Ako'y mauuna na. Sandali, ang katulong ay nag-aabuso ng kapangyarihan. Saan ka makakahanap ng madaling daan upang umalis? Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo para kay Prince. Para sa mga madir sa mga opisyal. Prince, ayos ba, hindi ba? Paano mo gustong parusahan? Prince, ayon sa batas ng dayong, itong mababang uri na babae ay nangahas na makipagtalo sa asawa ng opisyal sa harap ng lahat, na walang paggalang sa katayuan. Dapat siyang lagyan ng karatulang alipin at iparada sa kalye upang pagtawanan ng lahat. Bilang babala sa iba, masyado bang mabigat ito? Prinsipe, sobra kang mapagbigay. Itong si Yunyuan umaasa sa suporta ng prinsipe, kaya't nagmamalaki at gumagawa ng gulo. Dapat mong naisip na magkakaroon ka ng ganitong kapalaran. Dumating na ang tao. Ipapatupad ang parusa. Umalis. Tingnan mo, ito ang paraan para akitin ang lalaki. Mapagpanggap na inutil. Karapat-dapat. Ito ang laruan ng huling palasyo. Kahit na lumabas para magpasikat, lahat sinasabi na ako ay isang mapagpanggap na alipin. Sige, gagawin ko ang gusto ninyo. Ganyan, ayan. Wala nang duda, di ba? Bakit ganyan ka kabrutal? Hindi pa ba sapat na nakakahiya? Babasagin kita, alipin. Patayin mo siya. Alipin. 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 Prinsipe, tingnan mo siya. Alipin. Dalawa. Siking yan. Ito ang huling sayaw na isasayaw ko para sa'yo. Ang huling sayaw na ito. Pitong taon ng sakit ng puso. Nakalagpas na tayo. Ano ba iyan? Prinsipe,
Tingnan mo ang katulong na ito. Kahit ganyan na siya, naglakas loob pa ring mangakit sa'yo. Papakainin ko siya ng sampal. Tama na. 你说这王爷真…… Yun Yuan. Nakilala mo ba siya? Dalawa. Sa tingin ng prinsipe, may mali ako. Kung ganon, may mali nga ako. Dobo. Tapos na ang parusa. Pwede na ba akong umalis? Lumayas ka. Kahong tulugan. Paano makakapunta si Yunyuan sa ganitong lugar? Hindi ba? Ang lason ay pumasok na sa buto. Na ang tanging mabubuhay ng 7 araw ay si At Yunyuan. Hindi pwede. Kailangan kong magtanong ng mabuti. Prinsip, masama ang lugar na iyon. Huwag kang pumunta. Siguradong si Yunyuan iyon. Nagsisinungaling at nanloloko ka lang. Yuyaw, umalis ka na muna at maghanda para sa kasal. Ihingi ako ng linaw sa kanya. Pagkatapos nyon, babalik ako at sasamahan ka. Yunyuan, ano ba ang meron ka? Kahit na nakuha ko na ang iyong mga kredito, bakit patuloy mo pa ring nawawala ng puso ang prinsipe? Ayan, Gil. Gusto kong bumili ng kabaong. Bini-bini. Ano ito? Para sa aling nakatatanda sa pamilya. Na inihanda. Inihanda ko para sa sarili ko. Ang ganda ng batang babae na ito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nasaan ang pamilya mo? Wala na sa amin. Wala ng tao sa bahay. Kailangan na itong ihanda. Bini-bini. Ang lason mo ay 7 taon na, di ba? Hindi ko inasahan na ang may-ari ng punerarya ay hindi lang marunong magpulsuhan, kundi kaya ring sabihin ang eksaktong oras ng pagkalason. Bini-bini. Pinagdaanan mo na ang hirap. Kung sumabog ang lason mo, kahit matipuno kang lalaki, hindi makakatagal. Mag-alala ka. Pagdating ng panahon, maglalagay ako ng bulak sa kabaong. Hindi ka lamigin kapag natutulog. Nang nakarating ka na doon, hindi ka na giniginaw. Matagal nang walang nagtatanong sa akin kung giniginaw ba ako o hindi. Akala ko ang huling pagmamahal sa mundo ay nagmula pala sa isang hindi kilala na tao na hindi ko pa nakikita. Pasensya na, Tia. Pumunta ka sa Yanjing Wangfu mamaya. Hanapin mo ang aking kapatid na si Changfeng. At tulungan akong ayusin ang mga bagay-bagay. Sige, magandang dilag. Ngayon, maghahanap ako ng mga materyales. Yunyuan. Sabihin mo sa akin, ano ang 7 taon at 5 mata? Ipaliwanag mo ng malinaw sa akin. Prinsip, sa pagkakataong ito, nakikinig ka sa usapan ng alipin. Nakikinig ng nakaw. Hindi ka karapat-dapat. Huwag magyabang ng hindi ka karapat-dapat. Bukod pa dyan, ang hari kong ito. Kung nais kitang bantayan, wala kang lugar para makipaglaban. Wala. Pero ang alipin ay tao ng prinsipe. Anong ginagawa mo? Hindi ito tungkol sa lakan. Tama na. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin ang paalala sa akin.
Ikaw ay isang alipin na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung ano man ang isipin ng prinsipe, uwi na ako. Mahal na prinsipe, naghihintay pa ang alipin na maglingkod. Gusto mo talagang maglingkod sa kanya. Siya ay nasa kama. Mas mahusay ba siya kaysa sa akin? Mangyaring mag-ingat sa sinasabi mo, Ginoo. Ang ganitong mga maruming salita ay hindi dapat manggaling sa iyo. Marumi. Sasabihin ko sa iyo, bawat bagay na ginawa mo, bawat salitang sinabi, ay mas marumi ng libo-libong beses kaysa sa mga salitang lumabas sa bibig ng hari. Talaga bang pinaparamdam mo sa akin ang pagkasuka? Ngunit, talagang gusto kong malaman ang tungkol sa halik ko at mayroon pang prinsipe. Sino ang mas mahirap labanan para sa iyo? Yunyuan. Sinaktan mo ako. 7 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako para hanapin ang prinsipe. Si Cheng Chuan. Sinaktan mo ako. 7 taon pagkatapos. Para sa kanyang kapakanan. Muli mo akong sinaktan. Hindi ko inasahan na ang sakit ng sampal na ito ay mananatili sa kanya ng 7 taon. Ginoo, sinaktan ko kayo. Hindi ito para sa prinsipe. Gusto ko lang sanang hilingin sa'yo. Kalimutan na ang mga nakaraan. Huwag mong hayaang maapektuhan ang damdamin mo dahil sa akin, isang walang kwentang tao. Huwag mong hayaang maapektuhan ang damdamin mo. Huwag mong hayaang maapektuhan ang damdamin mo. Hindi ba't ang hari? Gusto kong maapektuhan ang damdamin mo para sa akin. Yunyuan. Pwede bang huwag mong gawin? Ulit-ulit na. Paulit-ulit mong binibigyan ako ng pag-asa. Sa paulit-ulit na paraan. Sabihin mo sa akin. Bakit? Bakit mo ako tinatago? Isuot mo na. Ito ba ang jade pendant na nawala ko? Bakit nasa iyo ito? Sabihin mo sa akin. Bakit nandyan ang jade pendant na ito? Sinasabi mong wala kang pakialam. Pero suot mo pa rin ito. Ang jade pendant na inukit ko para sa iyo. Naaalala mo ba siya sa mga bagay na ito? Sabihin mo nga, Yunyuan. Sinasabi ba niyang pinipilit ka? Sinasabi ba ni Xi Chengchuan na pinipilit ka? Sabihin mo sa akin. Sabi mo mahal mo pa ako. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Walang galit sa nakaraan. Salamat, King Yan. Kaya pala niya akong matulungan ng ganito. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Sabihin sa kanya na hindi ko siya niloko. Talagang ginawa ko ito para iligtas siya. Nagatong ako ng matinding lason. Sabihin mo sa kanya, sa loob ng 7 taon, mahal ko pa rin siya. Ngunit hindi ko maaring maging ganito ka makasarili. Kung malalaman niya ang katotohanan, siguradong, magdaranas siya ng kawalang pag-asa, na mas masakit pa sa kamatayan. Mas masakit iyon sa akin. Sabi mo, Yunyuan, may isang sandali ka bang naisip? Kahit isang sandali lang. Sinasabi mong mahal mo pa rin ako. Hindi kailanman. Isang napakagandang hindi kailanman. Ako, bilang hari ay nagpakumbaba na. At naghanda na ng dahilan para sa'yo. Ngunit kahit ang panlilin lang sa akin, ay hindi mo pinahahalagahan. Dahil wala kang kahit kaunting tunay na damdamin para sa akin. Kung gayon, ang simbolo ng ating pag-ibig ay hindi na kailangan. Hayaan mo na lang itong mabasag. Huwag. Yunyuan.
Nasasaktan ka ba para sa Jade na ito? May nararamdaman ka pa ba sa akin? Iniinda mo pa ba ang hari na ito? Tama ba? Siyempre. Si Qingyan. Diyos lang ang nakakaalam kung ikaw mismo ang nagsagawa. Ang inukit na Jade Pendant. Nandito ako sa silangang palasyo. Sa napakaraming araw at gabi ng pang-aapi. Ang tanging nagpatuloy sa akin ay ang pag-asa na makaligtas. Ayan. Paalam na. Ayan. Ikaw ba ang nagbabantay sa akin? Pasensya na. Hindi ko dapat hinanap ang kamatayan. Kailangan kong mabuhay. Kahit na sa buhay na ito, hindi na tayo muling magkasama. Gusto kong makita kang muling bumangon. At maging matagumpay. Kung ganon, binibigay ko sa iyo ang dalawang pagpipilian. Una, dalhin mo ang Jade Pendant na ito pabalik. Bumalik ka sa akin. O kaya, bibigyan kita ng 100 leang na salapi. Hayaang basagin ko ito. Siyempre, gusto ko ang 100 leang na salapi. Laging dala-dala ko ito. Para lang sana, sa araw na kailangan kong magpalit ng pera. Ngayon na binili ito ng prinsipe. Ayos lang. Mabuti na rin na nagagamit ito. Talagang mabuti na nagagamit ito. Salamat, prinsipe. Tayo ay nagkasundo na. Kung ganoon, ang Jade na palamuti ay nasa aking kamay na. Ang mga lumang bagay ay nawala na. Tayo dalawa. Mula ngayon, ay wala ng ugnayan. Salamat, Qingyan. Parang mga estranghero, wala ng ugnayan. Marahil ito na ang pinakamainam na wakas para sa atin. Ayan. Yunyuan. Yunyuan. Bakit sinabi niya ng malinaw? Napakasakit na mga salita. Sinasabi namang hindi ako mahal. Ngunit sa susunod na sandali, handang iligtas ako. Bakit ako, sa kabila ng matinding pagkapuot kay Yunyuan, ay parang nasasaktan, na parang may isang bahagi ng puso ko na tinanggal. Yunyuan, hindi ka pwedeng matulog. Hindi ka pwedeng mamatay. Prinsip, bakit ka nandito? Bakit ka pa nakatayo? Agad na gamutin siya. Diyos ko, ang batang ito. Pasensya na po, prinsipe. Mapanganib ang posisyon ng sugat sa pana. Prinsip, mukhang wala na tayong magagawa. Kayong lahat ba ay walang silbi? Hanapin si Dr. Jiang. Ang nakamamatay na lason ko noon. Siya ang nagbigay ng solusyon. Siguradong may paraan si Ginoong Jiang. Hindi pwede. Noong panahong iyon, si Ginoong Jiang, ang personal na nagbigay ng lason sa akin. Kung siya ay lilitaw, tiyak na malalaman ni Xi Qingyan ang katotohanan. Hindi pwede. Hindi maaring hanapin si Jiang Tai. Bakit?
Yun Yuan, ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo, mababa ang katayuan ng alipin. Hindi karapat-dapat na paggamot ng isang malaking tao tulad ni Jayang Tai. Basta maibalik mo lang ako sa silangang palasyo. Hanapin mo lang ang doktor sa palasyo. Muling nasa silangang palasyo tayo. Yun, sa puso mo ba? Tanging si Chengshuan lang ba? Pero hindi kanya pinapansin kahit na ikaw ay sugatan. Walang pakialam siya. Ikaw ang nagsalba sa akin sa aking araw. Ang iyong buhay ay nasa kamay ko. Mula ngayon, ako ang magpapasya. Bakit ka pa naguguluhan? Pumunta ka kay Ginoong Jayang. Kung hindi siya darating, pagsasabayin ko ang buong palasyo ng medisina. Bakit ang bilis mong pinatawag ako? Ano nang nangyari? Ayan, Gil. Yun, Ginoong yan. Paano sila nagkasama sa isang silid? Hindi ba't alam na ng prinsipe ang katotohanan noon? Ginoong Jayang, tiyaking gagawin ang lahat ng makakaya para sa kanyang paggamot. Kunin ninyo ang mga bagay ko. Prinsip, naiayos na ang sugat mula sa palaso. Tumigil na rin ang pagdurugo. Ngunit, diretsahang sabihin, Ginoong yun, matagal nang malakas ang katawan na ito. Nakatanggap pa ng matinding sugat. Malapit nang mamatay. Mukhang hindi na makakabangon pa. Anong malakas na pana sa huli? Anong naubos ng langis at kandila? Ano bang sinasabi mo? Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Hindi niyo ba alam, Ginoo? Si Ginoong yun ay nagligtas sa inyo 7 taon na ang nakalipas. Pumasok na ang lason sa kanyang katawan. Sa mga nakaraang taon, nawasak na ng nakamamatay na lason ang kanyang katawan. Ngayon, siya ay muling nasaktan ng labis. Wala nang magagawa ang matandang ministro. Impossible. Gusto niyang gamitin ang gamot upang makuha ang utang na loob. Siyempre, nagkaisa kayo para lokohin ang aking hari. Mahal na prinsipe, pahalagahan ito. Ang matandang ministro ay siya ring dati. Yung taong may dalang kutsilyo. Paano niya nagawang lokohin ang prince? Sa kabilang banda, si Ginoong Yunyuan. Matagal nang nananatiling tahimik. Hindi pinayagan ang matandang ministro na sabihin sa inyo. Ginoong Yunyuan, ikaw, nakapagdesisyon ka na ba? Laso ng isang panggagambala. Wala ka nang natitirang 7 taon ng buhay. Naisip ko na. Ngunit, gusto kong humiling kay Ginoong Jayang na sana ay itago mo ito ng mabuti. Nalihim, huwag na huwag, ipabatid kay ika-9 na prinsipe. Kung hindi sana inisip ng matanda na alam mo na, hindi sana ako nakapagbitaw ng salita kanina, na lumalabag sa ating sumpaan noon. Impossible. Ginoo, kung hindi ka naniniwala, maaari kang mag-imbestiga ng personal. Sa kaliwang dibdib ng dalaga si Yunyuan, ay may natira pa, ang peklat mula sa pag-alis ng puso at pagpapalit ng dugo noong mga nakaraang taon. Makinig ka sa akin. Kung malaman kong niloloko mo ako, tiyak na, hindi ka magkakaroon ng mapaglibingan. Prinsip, anong ginagawa mo? Tingnan mong mabuti ang dibdib na ito. Ano ba talaga ang nakatago dito? Paano nangyari ito? Nawala na ang peklat na iyon. Ako'y magpapaalam na, prinsipe. Naiisip ko lang. Gusto kong tanggalin ang peklat na ito.
Sa tabi, itatato ko ang pangalan ni Xikingyan. Sa natitirang buhay. Kahit nagalit siya sa akin ng labis, kahit na hindi na kami magkikita, kailangan kong itaga siya sa aking puso. Isasama sa aking dugo't laman. Nakita mo na ba ng maayos? Wala kang makikita na gusto mo. Bakit? Yunyuan. Noong panahon na iyon, tiyak na ipinagkanulo mo ako. Bakit mo kailangang ilagay ang pangalan ko sa iyong dibdib? Sabi mo dati, minahal mo ako. Kung gayon, gusto pa rin kita. Anong kalokohan na sagot ito? Para sa akin, hindi ito mahalaga. Hindi ba't mahilig ka sa pera? Bibiliin ko ang natitira sa iyo. Sa buong buhay mo. Ginoo. Bakit ka ngayon ganito kababaw? Hindi dahil sa mataas na posisyon. Makakamtan mo na ang lahat. Hindi talaga kita mahal. CJ. Yun. Gusto kong makita. Hanggang kailan ka magpapakamatigas ng ulo? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Yunyuan, ano ba talaga ang mayroon sa'yo? Na pati ang haring prinsipe ay nagwawala dahil sa'yo. Bakit ka nandito? Nabalitaan ni Yuyao na muntik ng tamaan ng pana ang haring prinsipe. Kaya nais niyang pumunta upang magpasuri. Akala niya, ang alilang ito ay araw-araw na dumarating. Upang akitin ang prinsipe. Hindi siya umakit sa akin. Sa halip, iniligtas niya ang aking buhay. Kung wala kang problema, umuwi ka na. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, tiyak na ibabalik ni Yunyuan. Puso ng prinsip. Yung peklat ko, ay dahil noong araw, pinalitan ko ang dugo para sa prinsipe. Na naiwan sa panahon ng operasyon. Kung mapanghimagsik ang prinsipe at ayaw niya sa amoy ko, aalis na lang ako. Huwag kang aalis. Nalaman ko na noong araw, ikaw ang nagligtas sa akin. Binabati ang prinsipe sa pagtuklas ng katotohanan. Maaari na ba akong umalis ngayon? Sandali lang. Bakit? Bakit parang hindi na tayo magkikita muli? Ngayon, ang prinsipe ay may mga ilusyon patungkol sa alilang ito. Kailangan kong magpakita ng kabutihan. Kung hindi, mas lalo lang siyang mapupunta sa alipin na si Yunyun. Prinsip, mas maganda siguro kung dalhin mo na lang si Miss Yunyun pabalik sa bahay. Yao. Talagang gusto mong gawin ito? Hindi. Hindi pwede. At Yunyuan, sumama ka na lang sa amin pabalik sa tahanan. Kung hindi ka babalik, lalo ka lang maaalala ng prinsipe. Yunyuan, ibibigay ko sa iyo ang 3 mata. Bago ang kasal, kailangan mong umalis sa kabisera. Paano? CJ, sasamahan kita pa uwi. Pumayag siya. Totoo nga. Nasa isip pa rin niya ako. Nais niyang manatili sa aking tabi. Kahit sa ganitong paraan. 3 araw mula ngayon, ang kasal ni Xikingyan ay nakatakdang maging aking pagpanaw. Kaya't samantalahin ko ang 3 araw na ito upang tuluyang burahin ang ating nakaraan. Sige lang. Ihanda mo ang aking mga huling habilin. Kahindik-hindik. Ang alipin na tumalikod sa kanyang Panginoon. May mukha pang bumalik. Talagang nadungisan ang lupa ng palasyo. Tama. Hindi makakapit sa prinsipe. Bumalik na naman para mangulit sa prinsipe. Mababa.
Walang pakialam. 3 araw na lang ang buhay ko. Mga pangmamaliit at mga sulyap. Walang dahilan para mag-alala. Huwag nang maingay. Bumalik si Janvi. Yunyuan sa pagkakataong ito. Hindi isang alipin, kundi isang mahalagang bisita ng prinsipe. Ma'am, ihanda mo ang silid sa silangan para sa Genvi. Yunyuan, manirahan ka na. Ang silid na ito ay tila katulad ng kaiksiking yan noong mga nakaraang taon. Ang pangako ko sa'yo ay pareho lang. Ayan. Sa susunod, sa kwarto natin, magpapabit tayo ng puting mga kortina. Pagkatapos, maglalagay tayo ng isang malambing na kama sa tabi ng bintana para magkasama tayo, nakahiga habang pinapanood ang mga bituin. Ah, tama. Kailangan ding punuin ang mga puting porcelain na bote. Pagkatapos, maglagay ng magagandang bulaklak. Depende sa'yo. Sabi mo kung paano. Gagawin natin kung paano mo gusto. Ganito ang ayos. Basta't ikaw ay makakasama ko. Lola, pasensya na po. Kung maari, hanapan ninyo ako ng panggatong. Dalaga, itong puting bulaklak, paborito ng prinsipe. Madalas siyang nagsasabi sa gitna ng gabi na umupo hanggang umaga. Ayan, sa tingin ko ang relasyon nating dalawa ay parang puting tsaa, maganda at dalisay. Huwag kang magyabang. Ang kamelya sa puting bundok, ang bulaklak ay mamumulaklak. Sa pinakamatamis na panahon nito, ang ating pagmamahalan. Paano ito maaaring katulad nito? Ulap na ibon, gusto kitang makasama, habang buhay. Hindi ko inasahan. Yung pangakong noon, na naging hula pala. Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mo noon, gusto mong magkaroon ng isang tali ng espada? Nagsimula akong gumawa ng walang magawa. Ngunit, hindi ito maganda. Sino ang nagsabi? Sa tingin ko, ito ang pinakamaganda sa lahat. Maganda. Dadalahin ko ito magpakailanman. Bagamat hindi ito mahalaga. Palagi itong dinadala ng prinsipe kapag siya ay umaalis sa digmaan. Palagi itong kasama niya. Pinapangalagaan niya ito na parang mata niya. Yunyuan, anong ginagawa mo? Yunyuan, anong ginagawa mo dito? Prinsipe, ito ang mga luma na pinapagawa ng dalaga na sunugin. Nagsusunog ako ng ilang mga bagay na dinala mula sa silid epiko. Mga walang silbi. Anong utos mo, prinsipe? Sabi ni Yuyaw, may bagay siyang gustong makipag-usap sa iyo. At Yunyuan, sa kabisera, nag-iisa ako. Walang kahit isang kaibigan. Sa loob ng 2 araw, ay ang malaking araw namin ng prinsipe. Maaari bang ikaw ang maging abay? Abay, sa araw ng aming kasal, sa oras na bumalik ang aking kaluluwa sa ilalim ng lupa, paano ako tatayo doon? Habang nakikita kayong magkasama hanggang pagtanda, hindi makakapunta. Bakit? Bigyan mo ako ng dahilan. Wala akong oras. Yunyuan, para mailigtas ako, si Yuyaw. May natitirang 3 araw na lamang sa buhay niya. At tayo, may mas mahabang panahon pa. Kaya,
Sa mga araw na ito, maaari mo bang pakisama ang iyong ugali? Pagkatapos niyang umalis, ano man ang gusto mo, kayang ibigay ng hari na ito sa'yo. Sige na, ganito na lang ang desisyon. Sandali lang, magpapadala ako ng tao para dalhin ang kasuotan. Pero makalipas ang 3 araw, ang inyong kasalan, nakatakdang maging aking lamayan. Talagang hindi ako makakapunta. Akala ko, ang huling pagtingin sa damit pangkasal na ito ay para sa aking kasal. Hindi ko inasahan na ito pala ay para sa aking huling hantungan. Ayan, sabi mo makakapagsuot ba ako ng damit pangkasal na ito at pakasalan ka? Siyempre. Yuan, ikaw ang magiging pinakamagandang nobya sa mundo. Talagang magaling ang mata ng dalaga. Ang damit pangkasal na ito ay gawa sa pinakamahusay na yunjin at su embroidery. Isuot ito at pakasalan ang minamahal na lalaki. Tiyak na hindi siya makakatitig sa iba. Habang buhay, hindi niya malilimutan. Pakakasalan ang taong mahal mo. Alaynan, ang pinakamamahal ko, hindi siya ang ikakasal sa akin. Ako ang magsusuot nito sa libingan ko. Yuan, bakit ka nandito? Dumating ako para bumili ng damit. Hindi ko akalain na hanggang ngayon naaalala pa rin niya ang kasunduan noong mga panahong iyon. Bakit hindi mawala-wala ang alilang ito? Laging bumabalik ang prinsipe para tingnan ang damit pangkasal na ito. Yuan, ang mga bagay na para sa iyo, aking kukunin isa-isa. Ay naku, ang ganda ng damit pangkasal na ito. Kinuha ko na. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ganito kasarap na damit pangkasal. Hindi ito bagay sa iyo. Sa posisyon ng magiging prinsesa ng Xi, huwag mo nang kunin ito. Bibilian kita ng mas maganda sa Beijing. Hindi. Prinsip, Yuyao, ito lang ang kailangan ko. Yuyao, 2 araw na lang ang natitira sa buhay ko. Gusto kong isuot ang kasuotang pangkasal na ito para maging iyong bagong asawa. Prinsip, kahit na sa huling sandali, hindi mo ba magagawa? Huling hangarin. Ayaw bang tuparin ito? Yuan, mas mabuti pa. Ibigay mo na lang ang damit pangkasal na ito. Kay Yuyao. Salamat, King Yan. Gusto mo bang ipasa ko ang damit pangkasal? Ibigay mo sa kanya. Yuan, nasa puso ko. Talagang ikaw ang hinaharap. Handa akong hawakan ang iyong kamay habang buhay. Ngunit si Yuyao, siyang nagligtas sa buhay ko. Siya ang aking tagapagligtas. Kung wala siya, wala sana akong ganito ngayon. Wala rin ang ating hinaharap. Naiintindihan mo ba? Pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng damit na ito? Alam ko. Pero para sa isang kasuotan sa kasal, napakaubos ng loob mo. Malapit nang mamatay si Yuyao. Pero nakikipag-away ka pa rin sa kanya. Para sa iisang damit. Kaya mong maghintay. Makakaya ba niyang maghintay? Pero ang batang ito, di na rin siya makakapaghintay. Sabi na niya, gusto niyang isuot itong damit para sa paglilibing. Sige na. Bakit ka pa magagalit sa buhay ko? Ipasa ko na lang sa'yo.
Ang mahalaga ay naiintindihan mo. 我们来日 Mayroon pa tayong maraming panahon bukas. 等以后， Hintayin mo. 你想 Anong 什么样的 klaseng 结 damit pangkasal ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Naiintindihan ko na. Seeking yan. Sana hindi mo kailanman malaman na ang taong aalis sa mundong ito sa loob ng 2 araw ay ako. Ek, pinakamagaling na pintor sa buong lungsod. Nahanap ko na siya para sa'yo. Ngunit, bakit kailangan ito ni ate? Hindi ko nabili ang paborito kong kasal na damit. Kailangan talagang ipinta ang larawan. Hindi naman pwedeng umalis ng walang. Kahit isang magandang mukha, hindi na may iwan, di ba? Ang ganda ng dalagang ito. Ikaw ba'y nagpipinta ng larawan para sa kaarawan? O ng larawan para sa kasal? Naghahanap ng magandang kapareha. Hindi alinman sa mga iyon. Gusto kong magpinta ng isang larawan ng yumaong. Larawan ng yumaong. Dalaga, bata pa, anong bagay ang hindi mo maunawaan? Bakit hindi mo sabihin? Hayaan mong tulungan kita. Bakit mo kailangan gawin ang ganitong malas na bagay? Wala namang dapat ikabahala. Ngunit totoo na malapit na ang aking buhay. Kailangan ko nang ayusin ang aking mga bagay. Ngunit, pakiusap gawin mo akong masaya sa larawan. Si Ayan, ayaw niya sa aking seryosong mukha. Si Ayan, huwag kang nakasimangot. Ang ganda mong ngumiti. Nahihiya lang ako. At saka pa, malamig ang daan papuntang Hades. Dapat may kaunting init na iniwan. CJ, yung dalaga, umupo ka. Gagawan kita ng larawan ngayon. Ulilang ibon. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang iyong iginuguhit? Gusto ko lang sanang gumuhit ng isang larawan. Kung ganon, ako at si Yuyao, hindi na kami magpaparinig. Prinsip, gusto ni Yuyao na magpinta ng isang larawan ng kasal. Manggagawa sa pagpipinta. Hintayin natin si Yunyuan matapos magpinta. Para sa atin, magpinta ng isang larawan ng kasal. Prinsip, mukhang hindi na makakaabot si Yuyao. Hanggang sa panahong iyon, ang katawan ko ay may natitirang isang araw na lang. Isa lang itong larawan. Ayaw bang ipahiram sa akin ng kapatid? Yun yan, kahapon, nang ikaw ay ikinasal. Medyo mapagbigay, hindi katulad ng pagkakataong ito. Hayaan muna nating magpinta. Itong Ginoo, ang obra ni Gyangi. Yun, malapit nang matapos. Ano naman kung maghintay ka? Lalo na't, nagpipinta siya ng larawan ng pumanaw. Kung mapuputol sa gitna, nakasasama sa kabutihan. Larawan ng pumanaw. Yun. Sabi niya, bakit mo ginuguhit ang larawan ng pumanaw? Ako, Ginoo Wang. Alam ko na si Ate Yunyuan. May sama siyang loob sa akin. Sa araw ng aming kasal, malapit na. Sa ganitong panahon, gumagawa siya ng ganitong masamang bagay. Talagang sinasadyang siraan ako. O ginagamit lang niya ang pagkamatay ko para sa sariling interes. Wala akong ginagawa, gusto ko lang. Tama na. Kailangan mo bang gumamit ng ganitong mababang paraan para makakuha ng awa? Isang taong malapit ng mamatay na kumukuha ng pagmamahal. Hindi. Huwag.
Itago mo yung mga kalokohan mo. Alam mo naman, na siya ay para iligtas ako. Malapit na siyang mamatay. At ikaw ay, nagbibiro pa sa iyong buhay. Talagang walang kwenta. Walang anuman. Nawala na ang damit pang kasal. Mas mabuti pang wasakin ang larawan. Sa totoo lang, sa buhay kong ito, hindi naman ito ganap. Mangguhit. Ibalik ang mga gamit. Sumama ka sa amin. Gumuhit ka ng aming kasal na larawan. Okay. Okay. Salamat, King Yan. Nais ko sa inyo na magkasama hanggang sa pagtanda. Bini-bini, hindi mo ba sinabi dati na kailangan mong maghanda ng isang maayos na larawan? Kailangan mo bang dalhin ang paborito mong damit kasama? Bakit? Ito na lang ang liham. Wala nang iba. Pero okay lang na wala na. Malinis at maayos. Si Ziran ay talagang akma. Asawa. Naiintindihan ko na. Bukas ng umaga, dala ko si Ling Shu at ang kabaong. Pupunta ako sa silid-silangan ng Wang Fu para kunin ang dalaga. Lumalabas ng bayan para ilibing. Kapatid, sa mga taong ito, matagal na kitang tinitingnan bilang pamilya. Bukas ay sasamahan kita rin. Sa paglisan mo. Sa huling biyahe. Kapatid, huwag ka nang maghintay. Ngayon ang kasal ng prinsipe. Siya. Hindi na muling darating. Ayan. Sa buhay na ito at sa susunod, hindi na tayo magtatagpo. Maligayang kasal, Prinsipe 9. Si Qiangi. Sa mga nakaraang taon ay may malalim na damdamin. Naghintay hanggang sa magbukas ang ulap at makita ang buwan. Ang galing ng lalaki at ganda ng babae. Tadhana ng langit. Sa ating kabisera, ilang taon nang hindi nagkaroon ng ganitong masayang okasyon. Kung iisipin, yung si Qiangi, Yun Yuan, noong panahon iyon kasama ang prinsipe. Tumahimik ka. Sa araw ng kasiyahan, bakit mo pa binabanggit ang aliping ito? Masamang kapalaran. Si Yun Yuan ay tila may kaalaman. Sa oras na ito, tiyak, nakaalis na siya sa kabisera. Pagkatapos ng araw na ito, ganap na. Siya na ang asawa ko, si Suyuyao. Matamis. Nasaan si Yun Yuan? Hindi ba't sinabi niyang darating siya bilang bridesmaid? Bakit hindi siya dumating? Ginoo. Noong araw na iyon, pinayagan natin ang ate na maging abay. Pero siya ay nagpaligoy-ligoy. Sa loob ng 3 araw, lagi na siyang nagagalit, nakikipagtalo sa akin. Hindi siya dumating ngayon. Marahil ay labis siyang nalungkot. Ayaw makita ang kanyang minamahal na ikakasal sa iba. Walang problema. Nagmamaldita siya. Huwag na siyang dumating ngayon. Sa susunod, ako na ang magbabalik sa kanya. Umuwi na tayo. Anong nangyayari?
Walang hiya. Saan nanggaling ang mga salarin? Sino ba sa kabisera ang hindi nakakaalam? Ngayon ay kasal ako kay Prinsipe Ju. Sa araw ng malaking kasal. Kayo, isang grupo. Para kayong kumain ng puso ng oso at leopardo. Talagang naglakas loob kang bitbitin. Itong malas na bagay, na sumalungat sa kasal namin. Umalis ka na agad. Nabalam pa ang swerte. Kayong mga karaniwang tao. Lahat kayo papatayin namin ng 100 palo. Hindi rin namin kayang magbayad. Sandali lang. Ayan. Sa tingin ko, ang nararamdaman natin ay parang puting tsaa. Maganda at dalisay. Huwag ka nang magbulaan. Ang bulaklak ng puting tsaa ay magbubukas kapag panahon na. Nang namulaklak ng pinakamaganda na lalanta. Ang ating damdamin. Paano ito magiging katulad nito? Uli lang ibon. Gusto kong makasama ka. Habang buhay. Ibigay mo na lang ang damit pangkasal na ito. Kay Yuyaw. Mga araw na ito, ako ang may kasalanan sa kanya. Yuyaw. Prinsip. Anong nangyari? Ngayon ay ang araw ng aming kasal. Ngunit nagkataon na may namatay sa iba. Sa tingin ko, ito ay nakatakda na. Anong ibig sabihin? Yuyaw. Ang iyong utang na loob sa pagliligtas. Hindi malilimutan ni King Yan. Pagkatapos ng iyong kamatayan, ako ay gagamitin bilang isang marangal na tagapaglingkod. Ako ang bahala sa iyong libing. Marangyang libing, ang iyong pamilya ay tatanggap ng ginto at salapi. Sa tagumpay at yaman, kung sa tingin mo kulang pa, pagkatapos mong maihimlay, ako ang magbabayad ng aking buhay. Maaari rin itong ituring na pasasalamat. Kunin mo na lang. Pero, hindi ko kayang pakasalan ka. Ginoo, nabaliw ka ba? Gusto mong bawiin ang kasal mo. Dahil sa kahon na ito, hindi ito para sa kabaong na ito. Para kay Yunyuan. Sundan mo ako pabalik sa palasyo. Hanapin si Yunyuan. Kailangan kong sabihin sa kanya, ang mga nakaraang alitan ay kalimutan na natin. Simula ngayon, ako siksikin yan, siya lang ang gusto ko. Yunyuan, magiging nag-iisa kong asawa. Prinsip, huwag ka nang bumalik. Si Yunyuan ate ay tinamaan ng matinding lason. Pinagdurusan niya ito ng 7 taon. Sa oras na ito ng araw, namatay sa bisa ng lason. Nangyari na. Pumanaw na. Nasa harapan mo, ang kanyang kabaong. Chengfeng. Anong pinagsasasabi mo? Paano siya mamamatay? Si Yunyuan. Galit siya nang ikinasal ako sa iba. Pinaglalaruan mo ako. Di ba?
Siguradong ganito ang nangyari. Siguradong ganito ang nangyari. Galit siya nang ikinasal ako sa iba. Kaya nakipagsabuatan kayo para lokohin ako. Kasama kayo. Sabay kayong gagampanan ang eksena na ito. Ipapakita sa akin. Tama ba? Ginoo. Huwag ka nang magpadala sa ilusyon. At yun Yuan. Totoo bang namatay siya? Isipin mo nang mabuti. Sa loob ng 3 araw mula nang bumalik ang ate. Bawat ginawa niya. Alin dito ang hindi paalam sa iyo? Hindi. Ang pinakamamahal ko ay hindi ako ang pinakasalan. Dapat akong nakasuot nito sa aking libingan. Nabaliw. Ayos na rin. Paano nangyari? Hindi pwedeng mangyari. Kayo. Lahat kayo nagluloko sa akin. Nagkukunwari kayong nagsasama-sama. Itong kabaong. Siguradong walang laman ito. Buksan mo. Bakit ganito ang nangyayari? Yuan. Huwag ka nang magpanggap pa, okay? Gisingin mo na. Nagpapanggap ka, di ba? Buksan mo ang mga mata mo. Nagkamali ako. Ako ang nagkamali. Magising ka na. Huwag mo naman akong pagtawanan, please. Kahit pa man akong saktan mo. O kaya mo akong sambitin ng masasakit na salita. O gamitin mo ang kutsilyo para maghiwa ng karne sa akin. Sinaksak mo ang puso ng prinsipe gamit ang kutsilyo. Gusto ko lang na magising ka at makipag-usap. Okay ba? Prinsip, patay na ang kapatid na babae. Huwag mo na siyang guluhin sa kanyang kapayapaan. Yuan. Yuan. Suyuyaw, niloko mo ako. Bakit ka tumatawa? Tinutokso kita dahil sa pagiging tanga mo. Siking yan. Mahal na mahal kita ng matagal na. Ginawa ko ang lahat para manatili sa iyong tabi. Kahit na isakripisyo ang aking dignidad at magpanggap na iba. Pero ikaw, sa iyong puso at isipan, palaging siya lamang ang nandoon. Akala ko, aalis siya ng tahimik. Hindi ko akalain. Namamatay siya. Talagang tulong ng langit sa akin. Come here. Ihulog ang alipin na ito. Dalhin sa araw ng paglilitis. Itanong kung kailan ang pagbitay. Bitawan mo na. Siking yan. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. Dinadaya mo ang aking tapat na damdamin. Kaya magpaparusa ako sa'yo. Magpakailan pa man. Maglalaho. Ang lahat. Pag-ibig. Buhay. Hindi. Tulad. Ng. Kamatayan. Maging tapat ka.
Yuan. Ayan. Anong ginagawa mo? Ayan. Ito ay ginawa ko para sa iyo. Na may kamay ko, isang pingan na pangkaligtasan. Maaari itong magbigay sa iyo ng kapayapaan taon-taon. Mahal na Ginoo, bakit ka ang tanga-tanga? Para lang sa akin, nainis ka sa prinsipe. Hindi worth it. Yan. Sa susunod, sa kwarto natin, dapat nakapili ang puting mga kortina. Pagkatapos, maglagay ng malambing na kama sa tabi ng bintana. Kaya makakasama tayong humiga at tumingin sa mga bituin. Oh, tama nga. Kailangan din nating punuin ang puting porselana. At pagkatapos, ilagay ang ilang magagandang bulaklak. Ayos. Sundin mo ang gusto mo. Anong gusto mo? Gagawin natin iyon. Ganito ang ayos. Basta't ikaw ay nandyan sa tabi ko. Yuan. Ako ang nagkamali. Hindi ko ito nakita ng maayos. Ang iyong intensyon. Ako ang nagkulang sa iyo. Lahat ng iyong pagsisikap. Sobrang mali ko. Walang kapantay na pagkakamali. Walang kapantay na pagkakamali. Kung sakaling may susunod na buhay, tiyak na hindi kita bibigin. Huwag kang matakot. Pagkatapos ng ilang sandali, sasama na ako sa'yo. Kayo ba?